Diyos ay mabuti. Amen? Amen. Sa kabila ng kalalagayan po natin, sa kabila ng mga pangyayari ay minsan ay patuloy na ating papupuri ang ating Panginoon sapagkat ito ang nais niya. Gaya po sa binasa po natin kanina sa John chapter 4 verse 19 to 26, tunay na ang salita ng Diyos ay palaging nagpapaalala po sa bawat sa atin na kung saan ay ito po ang nais niya na maganap sa buhay po natin. Ang ating paksa sa gabi ito ay pinamagatang worship that pleases God. At ako po ay humihingi ng pauman din tayo. Yung ginawa kong PowerPoint ay nakurang. Muna pong attempt po na maggawa ng outline ay ganun din ang nangyari, na-delete naman. At itong isa ay hindi siya kompleto. Yung kompleto ay hindi po mabasa ng ating mga laptop. So, puri po Panginoon dahil sa kapila ng lahat ay maraming itinuturo po sa atin ng Panginoon na minsan yung pag-prepare po natin yung salita ng Diyos dahil po lagi po natin tatandaan na kapag tayo ay busy sa gawa ng Panginoon, nag-prepare para sa gawa ng Panginoon, ang kaaway ay nandyan din. Lagi umaasigin upang gumawa ng paraan upang pagpapahayag sa salita ay hindi matuloy. Subalit hindi po dahilan na mula po tayong PowerPoint na kompleto ay hindi po gaganap ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Amen? Samahan po sa inyong panalangin. Salamat po, Ama, sa gabi ng Diyos. Ang Lord ng kami, Panginoon, ay narito ulit upang ikaw ay purihin sa bahay, Panginoon. Tunay po, Lord, na kayo pa rin siyang mapurihan, kayo ang siyang may taas at bawat kalagitnaan po namin. Ang salita mo na aming matutunay sa labi ito, naway magsilbing ilaw sa ating daraanan, Panginoon. At tunay po, Lord, sa pagpapaalala mo sa bawat sa amin, kung ano ang nais mo sa aming buhay, kung ano ang dapat natin gawin na sa aming pagsamba sa iyo, Diyos, to worship you, Panginoon. Ano ang mga pagpupuri, pagsamba sa iyo, Panginoon, na ito ay pleasing to your sight, Lord. Kaya Ama, sa gabi ito, samahan mo kami. Kayong malaya na yung Diyos na umilos sa aming kalagitnaan. Gamitin mo lamang ang Ama at pinagdaluyan ng iyong pagpapala ng salita. Tawag mo po ako, Panginoon, sa inyong likod ng Diyos. Kayo siyang makita na sa aming pag-aaral ng salita, Panginoon, naway maging kapakipakinabang sa bawat sabot na nakikinig sa salita ng Diyos. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Worship that pleases God. Meron pong isang worship leader sa isang church na kung saan ay sabi niya doon sa worship team, sa mga kasama niya, sabi niya, tulungan, may problema akong malaki. Tapos, hindi ko kasi ma-match yung line-up ko, mga songs na napili ko doon sa sermon pastor. So, ito yung hinihingi niya sa mga kanyang mga sa music team na kung saan hindi siya nahirapan siya makabuo ng line-up. Pero ang ginawa niya, siya po ay nanalangin. For the whole week, nanalangin siya. Tapos, ganun pa rin, hindi pa rin siya makabuo. At tinanong niya ngayon yung mga hinihingi niya ng opinion, yung mga kasama niya sa worship team. Sabi niya, can you help me? Tapos, meron siyang nagsalita sa niya, ano ba yung topic ni Pastor? Sabi
sabi niya, meron kasi yung biblical view of sex in marriage. So kung titingnan mo yung topic na yun, biblical aspects in sex, biblical view of sex in marriage. So para kung paghanap ka ng kahit i-google mo, wala kang makitang song na angkop doon sa topic na yun. So, minsan ganun yung kalalagayan ng isang tao. Subalit, sabi nga, siguro, ganda lang, yung pwede natin tayo ng precious moments. Kung titignan mo, hindi rin siya biblical. So, dito ang sentimiento ng isang worship leader kung saan ay paano siya gumawa ng diagram ng couple of songs na angkop doon sa mensahe na ipapahayag ng isang pastor. So, kaya nga po, ang topic po natin sa gabi ito ay worship that pleases God. Sabi ng isang komentarista, sabi nga, the gods that we worship, sabi nga, you can write their name in your forehead. Pwede mo raw daw isulat sa iyong noo o sa iyong ulo yung pangalan ng mga gods para ito yung babanggitin mo kapag ikaw ay ang pumuli. Pero kadalasan ng isang tao, they tend to worship on their own. Kaya nga po, ang pagpupuri mo sa Diyos ay minsan itinuturi natin na yung pag-aawitan, pagdalo ng gawain, yun lang po yung pagkakaunawa natin minsan. Yung pagbasa ng salita ng Diyos, di tayo nakapokus kung saan ay ito yung sinasabi natin na it's a form of worship. Singing is a form of worship. Totoo po yun. Pero kung kakanta ka lang, kung kanino pinapatungkulan yung awit doon po siya iniaalay. Kaya when we worship God, when we sing a song to the Lord, we are offering our talent, our voice in singing to worship God. Dito po sa pinasa po natin doon sa chapter 4 verse 19 to 20, makikita po natin yung encounter po. Lagi natin natin ito, mayroong encounter ng babaeng Samaritana at ang ating Panginoong Hesus. So dito po, the encounter of Jesus with this Samaritan, doon po sa, ano po yung setting? Doon po sa may balon. Ito po yung tinatawag na Jacob's Well in Nablus. So, ang ating Panginoon, maging ang kanyang alagad ay pagod na pagod sila. Walang tangke o camel na sinasakyan. Hindi, naglalakad po sila. Tayo po, kung ahayo tayo, ay makanya-kanya sasakyan, so hindi pagod. So, tingnan po natin yung set up na saan ang ating Panginoon ay pagod na pagod at doon siya umupo sa tabi ng balon na kung saan merong nag-iigib. Sino po ito? Ang babae sa Samaritana. Kapag meron tayong na-meet o nakasalubong ng ating kababayan, ano po yung tinatanong po natin? Kinukumusta natin sila. Dito po, sa tatlong ito ay ang ating Panginoon Jesus ay gumawa siya ng conversation na saan sabi niya, can I have a drink? Saan hihingi siya ng tubig.
Pero hindi po yun ang totoong pakay ng ating Panginoon Jesus. Kung saan ang pakay niya ay itong babae na ito, na Samaritana. Ito naman, yung babae Samaritana ay minsan nagiging defensive. Na gusto niyang idibate ang ating Panginoon Jesus. At sabi niya ay, sabi ng babae, I can see that you are a prophet. Tingnan po ninyo. Ang babae, Samaritana, ang sinabi niya, that you are a prophet. Ang aming mga ninuno o mga angkan ay sumasamba dito sa bundok o burol. At kayong mga Hudyo ay sumasamba doon sa Jerusalem. So, titingnan po natin, the Samaritan woman is explaining how she worshiped God. Minsan kapag meron tayong tao na tinatanong, saan ka sumasamba? Yun po yung, ang sasabi niya nga, doon sa Daharis, doon sa Protestant Church, or doon sa building ng Katoliko. So, yun po yung naging sitwasyon. Ang babae, ang sabi niya, kami ay sumasamba dito sa mundo. Kayo na Hudyo ay doon sa Jerusalem. Na minsan, ang tao ay lagi nagkakaroon ng division dahil sinasabi, dito kami, diyan kayo. So, ang ating pong paksa sa gabing ito ay paano natin malalaman kung ano yung pagsamba sa Diyos na ito'y kaaya-aya sa Kanya o katanggap-tanggap sa Kanya. Dito po sa Hebrew chapter 12 verse 28, last po. Hebrew chapter 12 verse 28. Basahin po dito sa Today English version. Sabi niya, let us be grateful and worship God in a way that will please Him. So, dito po, sa verse, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. Sa today's English version, sabi niya, let us be grateful and worship God in a way that will please Him. Sa gabi ito, pag-aaralan po namin what are the kinds of worship that pleases God. Number one, God is pleased when our worship flows from being saved. Ang sabi po dito, you Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Sa verse 22 na kung saan sinabi ng ating Panginoon Jesus na kayo mga Samaritan ay sinasamba niyo yung Diyos na hindi niyo kilala. At ang mga Jew ay kilala nila kung sino yung Diyos nila kung saan ito ay bibigay ng kaligtasan. Kaya nga po, worship is linked to salvation. Kaya po, dito po natin please ang Diyos sa atin kapag tayo ay saved. Hindi po tayo makapagpupuri sa ating Panginoon. Yung totoong pagpupuri kung hindi po tayo tumanggap kay Kristo. Amen? That's one kind of worship that God is pleased when our worship flows from the same. Ikaw na niligtas ng Panginoon.
dadaloy yung pagpupuri mo mula sa loob, mula sa iyong puso, lalabas sa iyong bibig. At magkakaroon ka ng action na pupurihin mo ang ating Panginoon. Amen? Kaya ako ang ating Diyos na siyang nagkatawang lupa, nagkatawang tao, bumaba sa lupa. At doon po, sa sinasabi niya, doon sa Samaritana, sabi niya, dinidibati siya, sabi niya, I know the Messiah, sabi ng babae, which is Christ, that is coming. Pero hindi niya nakilala na kausap niya ay ang Messiah. Minsan tayo nakafocus lang tayo doon sa nalalaman natin, doon sa ipinaalam sa atin kung sino ang Diyos. Pero may Biblia po na ating nababasa at makikilala natin ang tunay na Diyos. Amen? Kaya bilang uri ng pagsamba, siya nagiging katanggap-tanggap sa ating Panginoon, dapat po pagmula sa ating puso. It flows from a saved person. Amen? Amen. John 4:25-26, Jesus revealed kung ano, kung sino siya sa babae nito. At sabi niya, kung alam mo lang kung sino itong kausap mo. Pero ano sabi ng babae? Ano po yung kwento? Bigyan mo ako ng tubig para hindi ako mauhaw. Kasi nga po, yung balon, yung tubig na iniigiban niya, ay kapag kailinom niya, mapapalit ang kanyang uhawan, pero after some time, uhaw na naman siya. Meron pang isang pagkakataon na sa itong babae ito. Kung titingnan po natin sa istorya, according to those Bible commentaries, sabi nila, kaya daw pupunta yung babae doon sa balon para makigil na sana sa oras. Katangkalian. Bakit kaya? Walang tama. Para walang makakita sa kanya. Bakit siya ayaw niya magpakita? Ibig sabihin nun, mayroong bagay na ginagawa na ayaw siyang makita ng mga tao. Hello? Ang isang Kristiyano o isang tao na lumalakad paligid, ibig sabihin nun, meron siya ginagawa. Pero hindi dito yung ating pagsama dito. Yung babae sa Samaritana ay meron siyang ginagawa. Subalit noong sinabihan siya ng ating Panginoon Jesus, na ang kausap niya ay hindi siya tagapagligtas. Ang kausap niya ay siya nagbibigay ng tubig ng buhay. Kaya doon sa conversation nila yun, ang babae sa Samaritana ay tumanggap sa kanya. So ano ang ginawa niya? Dali-dali siya malis. Pumunta sa kanilang lugar nila. Sabi niya, meron akong nakausap na nakilala. Siya yung tagapagligtas. Noong tayo ay nahayagan na bahaginan ng salita ng Diyos, ano yung unang hakbang natin when we receive Jesus Christ as our Lord and Savior? Diba, ang tayo, napakaigan natin ng ibahagi.
Ganun din po itong babae sa Manila ito, na kung saan ay hindi na niya tinignan ang katatayuan niya dahil ang babae nito, ang sabi nga, kung babasahin natin sa ang buong istorya nito, siya po ay may kinakasama. At ang sabi ng ating Panginoon, hindi na niya asawa ang mga ito. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Subalit, yung kalagayan niya ay hindi tinignan ng ating Panginoon. Kaya nga po, ang ating Panginoon Jesus ay hindi tumitingin sa ating anyo, nakatingin siya sa ating puso. Kung ito ay pinagbubuksan natin para tanggapin kayong salita, ay tayo ay magkakaroon ng kalakasan, katatagan, sa pamagitan ng pakikinig ng kanyang salita, na kung saan ito ay isang bahagi ng ating pagsamba, na kung saan tayo mga ninawag niya, tayo ay kanyang mga niligtas, ay ang totoong pagpupuri, ang totoong pagsamba ay nagmumula sa mga iniligtas ng Diyos. Amen? Pangalawa, God is pleased when our worship is scripturally accurate. Doon po sa verse 23, true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for they are the kinds of worshipers that fathers seek. Ang ating Diyos ay siya po ay nalulugod o tinatanggap niya ang ating pagpupuri, ang ating pagsamba kung ito ay scripturally accurate. Hindi siya scripturally ignorant. Maraming tao na sumasamba sa Diyos na kung saan the way they worship God ay hindi na nakabase sa Biblia or Scripture. Nakakalungkot. Pero nangyayari mo ito. Yung bang pagpupuri sa Diyos ay hindi pa lalo-lalo sa pag-aawitan. Kapag wala na po yung umuusok sa flooring, ay hindi pa tinatanggap ng Diyos. Minsan ganito, ginagawa ng mga tao. Ang daming mga sound effect, ang daming mga epektos na kung saan may pausok, merong puti-putitap na ilaw. Bakit? Kapag wala na mga gano'n na hindi na po katanggap-tanggap yung ating pagpupuri, yung ating pag-aawitan. Nakakalungkot po kasi dito po hindi na nagiging scripturally accurate ang ating pagsamba, which is God is not pleased when we are doing it out of Scripture. Amen? Kaya po, meron po isang nagsabi ng saan ay dapat yung pagtutog mo ng business na kasama. Hindi ko narinig. Naghahanap ng musicality. Kapag wala yun, ay hindi worship ang ginawa. When we study the Bible, how to worship God, it should be scripturally accurate. Kaya kung sinabi to worship in truth means to worship God that He is truly revealed in the Bible. Kaya kung pinupuri po natin ang ating Diyos, sinasabi po natin, ikaw ang tunay na Diyos. Saan ka nakabase?
na itong katagang ito ay sinasabi mo. It is scripturally based and it is an accurate that is our worship that pleases to God. Kaya nga po, minsan, nakalungkot na ang mga inaawit sa ating congregation, hindi po dito, sa iba yun, ay masyado ng radical. Nawala na po yung biblical context ng mga awitin. Subalit, ang pagpupuri po sa ating Diyos ay lagi niyang pinapaalala sa atin na dapat worship Him in truth. In truth. Amen? Amen. Dahil po ang Diyos ay nagpakilala mo sa atin para tayo ay maligtas. Ganun din ang kalalagayan sa Samaritang woman sa siya po ay naligtas at ano po ang naging bunga sa kanyang kaligtasan? Ipinahagi din niya kung ano yung lalaan niya sa ating Panginoon. Ganun din po tayo bilang Kristiyano. Dapat isipin po natin ng ating pagpupuri ay dapat katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Amen? Amen. In the Old Testament, the way they worship ay meron ang setting po ay meron altar at may paring. Yung paring, kapag mag-o-offer siya, meron pong tali sa likod niya na may daladalang kalimbang. Habang pumapasok siya doon sa altar, sabi nila, kapag hindi na raw makalimbang yung mga maliliit na kampana sa likod niya, ibig sabihin, nakay na siya. Kapag gano'n, yung kanyang pag-offering, kanyang pagpupuri ay hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Tayo po, hindi na po natin kailangan ng praise. We can worship God in our home. At tayo po ay niligtas ng Diyos. Ay hindi po natin kailangan ng pare. Because we have a high priest who is Jesus. Amen? So we are praising God when we understand the way of worship that based on the Scripture. Amen? Pangatlo po, God is pleased when our worship is spiritually authentic. Kapag ang salitang authentic, ibig sabihin, walang fake, walang peke. Sa ating pagpupuri, pwede po natin madaya ang ating mga kapatid, pero ang Diyos, hindi po natin madadaya. Kita-kita niya ang laman ng ating puso. Kung tayo nga ba ay totoo nag-worship sa Kanya, if we are true worshipers, kaya ang sabi niya, true worshipers will worship the Father in spirit and truth. So dalawa, sa espiritu at katotohanan. Ibig sabihin doon, totoo. It is an authentic way of worship. Doon po sa verse 23 and 24, na
kung saan ang ating Panginoon Jesus is referring to the Holy Spirit, is not referring to the Holy Spirit, but your Spirit. Ang ating Espiritu na nabuhay ay meron connection sa Diyos. Kaya noon tayo po ay hindi po nakakilala, hindi po natin wala po tayong relasyon sa ating Panginoon, yung Espiritu po natin ay patay. So lahat ng sinasabi sa atin, lahat ng binabato sa atin ng salita ng Diyos ay walang epekto sa atin dahil hindi tinatanggap ng ating Espiritu dahil ang ating Espiritu ay patay. But when we receive Jesus Christ, yung napakasimpleng mensahe o napakasimpleng Word of God na na-share natin o nabasa natin, meron pa tayong eagerness na kung saan basahin, hanapin sa Biblia kung ano yung ibig sabihin nun. Kaya nga po, when we read the Bible, dito natin makikita na kung saan ang mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po, when we commit ourselves as a Christian to do the ministry, kasama na po yung ating pagkatao na naging routine na po sa buhay natin to worship Him. Hindi ayaw ng Diyos yung half-hearted obedience na sumunod sa Kanya. Yung kung ating ginagawa na pagpupuri sa ating Panginoon, kapag ikaw ay napipilit ng lamang, huwag mo nang gawin dahil sayang ang iyong effort. Dahil ang Diyos, hindi ko siya interesado sa tira-tira o kalahati lamang ng ating kaisipan na religion. Dahil ang Diyos, He is pleased when our worship is spiritually authentic. Amen? Amen. We worship God. We can worship God imperfectly, but we cannot worship Him insincerely. Kaya the true worshipers must worship or will worship the Father in spirit and in truth. Meron po akong nabasa ng book na kasama dito po ay sinasabi po yung Sacred Pathways to enjoy the intimacy with God. Meron po ditong siyam na ginagay po niya. Sabi niya, to the naturalist, they are the most inspired to love God outdoors in natural setting. So ito yung mga naturalists ay gusto-gusto nila na purihin ng Diyos sa pamamagitan ng mga outside setting or natural setting. Pwede pala mag-intimate tayo sa ating Panginoon. Kapag pupunta tayo sa isang lugar at nagmuni-muni ka doon at ma-appreciate mo yung view, yung gawa ng Amen? So it's a one way of worshiping. Those are the naturalists. Ito naman, yung pangalawa, yung sensates. They love God with their senses. They appreciate the beautiful things in worship by involving their senses. Ano po yun? 5 senses. Yung sight, smell, the way they touch, yung nakikita nila, yung natitikman nila. So those are the senses. At maging yung papakinggan nila. Pangatlo po, traditionalist.
They draw closer to God through rituals, through symbolic elements, and unchanging structure. So, ito yung mga klaseng tao na kung saan ay that is the way they enjoy the intimacy of God. Activists, they love God through confronting evil. So, hindi po yung aktivista na makalaban sa ating gobyerno. Those activists that they are worshiping God through confronting evil, kung saan gusto nila yung makipag-battle sa kaaway. Ang tanong, kaya ba natin? Ano sabi ko? Brad, hindi naman ako wala. Wala naman ako sa deliverance ministry. So, hindi ako lalaban. Yung makipag-battle. Ito yung mga tao. So, ibig sabihin nun, merong tao o merong Kristiyano na doon yung gift nila. Caregivers. Those are the people who love God by loving others and meeting their needs. It is one way of intimacy with God when we are caregivers. Ibig sabihin nun, meron tayong pagpapahalaga sa ating kapwa mananampalataya. Na kapag hindi na siya patay, ay pinupumusta natin siya. Baka dahil sa kanyang hindi pagdalo, meron nangyayari sa kanya. Amen? Intellects. These are the people who worship God, who enjoy the intimacy of God through studying the Word of God in their minds. So, ibig sabihin ba na kung kapag ka hindi mo inaaral ang salita ng Diyos, hindi ka na direct. Hindi ka na nakakaroon ng intimacy with God. Dito po sa pinanggit ko pong ito, meron isa na tayo ay nakaabuto. Amen? It's the one way of enjoying the intimacy of God na kung saan hindi po lahat tayo ay fit doon sa binanggit ko kanina, kundi meron isa o dalawa na upo sa'yo. Hindi po po tayo? Amen. So God is pleased when our worship flows from being saved, and when we worship God, it is scripturally accurate, then our worship is spiritually authentic. Ano po yung connection doon? Ang Diyos, God is pleased when our worship flows from the heart to those who are saved, and our worship is based on the Scripture, then our worship is authentic. Amen? Lastly, God is pleased when our worship is sacrificial and practical. Bakit tinawag na sacrificial? Yung babae sa Samaritan, nung narinig niya, yung sinabi ng ating Panginoon Jesus, hindi na niya dinala yung kanyang jar, iniwan na niya. She left her water jar and went back to her town and said to the people
see a man who told me everything I ever did. So dito, natauhan ang Samaritana ito na kung saan nakilala niya kung sino yung kausap niya. At hindi na niya dala-dala yung John. Nag-igip siya. Ginagana niya kanyang John, pero iniwan niya. And he went back to her town and said, "Come, see a man who told me everything I ever did." Ibig sabihin nun, nakilala niya kung sino ang ating Panginoon Jesus. Amen? So, when we heard good news, gaya na tinanggap ng babae sa Samaritana ito, ay he did a sacrificial thing na kung saan it is one of the sacrifices to let her pride to be set aside. Kasi dito, ginawa niya kung ano ang nararapat, kung ginawa niya kung ano yung naiintindihan niya doon sa sinabi ng ating Panginoon Jesus, na kung saan nagkaroon siya ng eagerness na ipakilala sa kanya. Bali kayo. Nakita ko yung tao na nagsabi sa lahat ng aking ginagawa. Sacrificial and also a practical worship makes the Samaritan woman to come in her senses na kung saan nakita niya yung kahalagahan ng kaligtasan. Maging tayo, nung nakita natin, nung tinanggap natin ang kaligtasan, meron ba tayong eagerness to share the word, to share the gospel, to share the salvation? Maaaring sasabihin, ay, hindi ko pa pagdaanan yung how to evangelize. So, hindi ko pa trabaho yan. So, ang babae sa Samaritana ito, nung nakilala niya ang ating Jesus, nandun agad ang eagerness. Sa Pilipinas po, ay meron yung tinatawag na Project Andrew. So, dito po sa mga churches dito, ay hindi ginagawa. Dati sa Pilipinas, ginagawa ko ito. Ano po yung Project Andrew? Si Andrew po ay mahilig mag-imbita. Ibig sabihin, nag-imbita siya. Yun po yung gawa niya. Yun po yung Project Andrew na kung saan pwede tayo mag-imbita sa mga kilala natin, sa mga kaibigan natin, para sila ay makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Dito po tayo tatapos. Romans 12:1. Sabi po dito, "Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship." Hinihikayat po tayo na we offer our bodies as a living sacrifice, which is a holy and pleasing to God. God is pleased when our worship is sacrificial and practical. Amen? Doon pa lang sa Romans 12:1, kung babaybayin po natin yung isang verse nito, mauunawaan po natin kung ano ang nararapat natin gawin. When we worship God, we offer our lives, our bodies as a living sacrifice.
It is the desire of God that we offer our bodies as a living sacrifice. Amen? Amen. Sino po yung nakakilala tayo mga krema? Siya po yung gumawa ng kanta na When the music fades. Ano po yung title? Heart of worship. Heart of worship. Doon po, sa kantang yun, itong songwriter nito, kaya po niya nagawa ito. Naisulat ito dahil nakita niya Christians are worshiping God through music na kung saan hindi na nakabase sa Biblia, Scripture. Hindi po bawal na magkaroon ng ganito. Hindi po bawal na magkaroon ng ganito. Ang lapit. Nakakatulong po ito. Hindi po bawal na magkaroon ng screen. Na dati ay doon tayo sa projector. At habang kumakanta ka, busted yung band. Wala na. Hindi na kayo makapagpuri mga kapatid. Hindi na nakikita. Pero nakaka-inspire yung isang kapatid noon na gano'n yung ginawa. Nung namatay yung proyekto, wala na siyang ginawa kundi dikta yung lyrics. Nakapagpuli pa rin sila. E tayo, is yung worship. Yung iba pa nga, may mga background pa yan. Lumilipat-lipat. Hindi po masama na gumamit ng ganun. Kapag kayo, yung ganun mga bagay, na doon na nakadepende yung ating pagpupuri, ay it is not pleasing to God. Amen? Kaya nga po, dito, in 2 Chronicles chapter 7, kung babasahin mo namin itong buong chapter na ito, this is the time when King Solomon gathered his people of Israel to worship God by means of sacrificial lambs, they sacrifice sheep. Dito po, kung babasahin po natin, si King Solomon po ay dinedicate niya yung bagong templo na itinayo. They sacrificed 22,000 cattle. 20,000 na baka. Dami. And 120,000 sheep and goats. Ang sarap, no? Barbecue. Amen? Yun po yung ginawa nila. They offered a lamb. They sacrificed their animals to worship God dahil po meron silang bagong templo. Tayo kaya, kapag meron na tayo mga gamit na digital,
Masigasig na kaya tayo magpuli sa atin. But in Romans 12:1, we are called to offer our lives, our bodies, as a sacrifice. Amen? Challenge na natin ating sarili. We learn kung saan God is pleased with our worship when it comes from the heart of those simply say Amen. And God is pleased when our worship is based on the Scripture. And our worship, when it is based in Scripture, then it is spiritually authentic, and then God pleases our worship when it is a sacrificial. Ang hinihingi lang po ng ating Diyos, tayo mismo. Hindi po niya kailangan ng pananalapit. Hindi niya kailangan ng talento. But God is seeking a true worshiper. Amen? Worship Him in spirit and in truth. Kaya nga po, malaman ng pasalamatan natin siya. It comes from our heart. Kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin. Ano ba yung tinanggap natin mula sa Diyos? Pinupuri ba natin siya dahil tayo na pinibless? Pinupuri lang natin siya dahil tayo na malakas ngayon? Ano ba yung magiging hadlang sa ating pagpupuri sa Diyos? Kapag nandun na tayo sa panig ng karamdaman, can't we worship God? Nakalungkot ko yung iba dito sa FCM na maraming dahilan bakit sila hindi nakakatagal sa gawain. May kanya-kanyang dahilan, subalit iisa lamang ang hinihingi po ng ating Diyos. To worship Him in spirit and in truth. Kung po sa inyo tinanong po sa inyo kanina, si Manfred Mann ay sinulat mo yung Willing Heart Worship. Ang sabi niya sa chorus, I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. Ang iyo na tinutukoy po dito ay ang ating Panginoon Jesus. Amen? Indeed, it's all about me. It's all about you. It's all about Jesus. Kaya na po, to worship that pleases God is to offer our lives as a living sacrifice. Amen? Para pagpapalaan. Salamat naman sa labing itong Diyos, aming Panginoon ay patuloy na pinapaalala. Hanap po kami pamagitan ng salita, Panginoon. Lord, maraming mga bagay na nagiging dahilan, Panginoon, namin na hindi masagot sa Espiritu at katotohanan namin. Lord, salamat sa iyong salita namin na narinig sa labing ito. Naway namin bukas kami, Panginoon, sa iyong pagtuturo, that we will meet you again, Panginoon, na once again ay meron kami kauhawan na katakbuhin ka, Panginoon, sa pagmamagitan ng aming pagsamba, na sa aming pagdalo ng mga gawain, Panginoon,
maranasan namin ng Diyos ang iyong kapangyarihan. Nagkaroon kami pa ng excitement, Panginoon, na ikaw ay purihin at sambahin, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa gabi ito. Kaunti man ang aming bilang, subalit, kasama ka pa po namin, Panginoon, sapagkat ikaw ay narito sa aming kalimutan. Salamat po, Ama, sa kapapaalala mo sa amin. Nawa, Panginoon, ay i-comfort mo ang bawat sa amin sa ating mga kapatid, Panginoon, hindi nakadalo sa gawain ng Panginoon. At sila, Panginoon, ay mayroong sakit, karamdaman, may mga dahilanan, upang sila hindi makadalo, Panginoon. Pagpalayan sila o Diyos. Maging kami, Panginoon, namin. Alam ko namin, Diyos, na ikaw siya ng takda. At pagkakataon upang ikaw ay aming purihin at sambahin, Panginoon. Lord, God na kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa mga ginagawa at gagawin mo sa amin. Lord, tulungan mo ang bawat sa amin na ikaw ay napaglingkuran. Masabahan sa Espiritu. Maraming mga magkakataon ng Diyos. Minsan nanineglect namin, Panginoon, mga bagay na hinaharap mo sa iyong mga anak na buong puso namin dapat ibigay tunay ng pagsapasaya. Hindi namin pilitan ng Diyos. Hindi naging bahagi na lamang ng araw-araw na routine sa aming buhay. Kundi dahil sa ginawa ko sa amin. Dahil ikaw siya unang nagmahal sa amin. Salamat mo na kami, Panginoon, ay may kalayahan at purihin ka sa bayan ka sa iba nito at maging, Panginoon, sa paglabas namin sa bulwagong ito, Panginoon, daladala namin ang mapapalang na mula sa iyo at ang Lord, ikaw siya mag-iingat sa bawat sa amin. Sama kami naroon, sama kami pumunta, Panginoon. Nawag o Diyos ay mapapurihan ka namin, Panginoon. Ka namin, Panginoon, sa Espiritu katotohanan. Salamat po, Ama. Tanggapin mo aming papuri, pagsamba at pagkakilan sa tanging pangalan mo.